Relatively, maluwag ang malansangan ngayon at mukhang lahat ay nasa bakasyon. Pero may humahabol pa sa biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, PTEX. Let's see the situation there with our mobile journal, Ray Vicente. Ray, ang PTEX ngayon ba may holiday rush pa rin kay the Rizal Day? Magandang tanghali, Pops Lourdes at Denise. Mula nga sa Cubao kahapon, ayan dito naman tayo sa PTEX para tingnan yung kasalukuyang sitwasyon, lalo holiday ngayon at syempre ilang araw na lang ay mag-New Year na. Pero kung makikita nyo ngayon, Pops Lourdes, pati Denise, kumpara kahapon, nung andun si Mojo, dito si Mojo JF, mas maluwag na talaga yung sitwasyon dito sa PITX. Dahil ang sabi nga ng mga nakuusap ko, ng mga teller, pati konduktor, ay talagang kahapon, pati noong linggo, talaga din ng mga tao at nagsiuwian yung mga pasahero natin dito. At syempre, titingnan natin yung kasalukuyang sitwasyon dito. Iwalk ko kayo. Ayun, Pops Lourdes, pati Denise, ito, makikita nyo nga kumpara kahapon, di na nagisiksikan yung mga tao at parang normal, parang back to normal setup na raw dito, isa sa mga nakausap ka natin. Pero pagdating dito, Pops Lourdes, pati Denise, medyo may onting siksikan lang kasi dito sa first floor kasi mga city buses. So wala silang mga online reservation. So ang tanging kalaban mo dyan ay pila. Talaga at mahabang pasensya. Pero kung ikukumpara natin second floor, tingnan din natin na Popcorn at Denise. Doon kasi yung mga provincial buses at karaniwan talaga doon pumupunta at doon dumadami yung mga pasahero, mga kapwa nating kapatid na babalik sa kanilang probinsya, no? Tahan lang natin saglit. So, ang sabi naman ng nakausap ko, Popster Denise, ay maluwag naman daw at marami rin bakante for mga vacant seats pati slots sa mga provincial buses and as well as city buses. Pero inaasahan daw talaga na bandang January 2 to January 4, magsisibalikan at magsisihabaan na naman daw yung pila. So, kung makikita nyo dito, same din with the first floor, dito kasi sa left side, Pops Lourdes, pati Denise, is yung mga bus papuntang south, particularly Bicol. So, kanina lang pumunta tayo dyan, halos wala nang pila, no? Pero dito naman, is yung mga panorte na buses, at kung makikita nyo, hindi rin ganun kasikipan, kaluwagan. Alright. Pero yun nga, Denise, Pops Lourdes, yes. Kung ikaw, halimbawa, kasi nakita mo rin yung sitwasyon sa Cubao. Nakita mo yung sitwasyon dyan. Kung ikaw ay bibigyan ng choice, ikaw ba ay sasakay dyan o doon sa Cubao? Given na parehang destination. Siguro kung hinahanap natin mga kapatid, katulad ko na talagang may aircon, komportable at talagang may mga halos lahat ng mga bus companies dito, may mga online reservations. So kumbaga, parang settled na, na maayos yung pila. Dahil syempre, ay kumpara talaga doon ba na talaga sa Cubao na medyo may kainitan nga no? Unlike dito sa PITX, mas pipiliin ko siguro dito sa PITX. Dahil din, maliban sa aircon, organisado rin dito, no? Kumpara nung pumunta tayo ng Cubao kahapon. Pero worth it ba halimbawa kung taga doon ka sa Cubao area or taga north? Yung extrang biyahe. Yung extrang biyahe. Marami kasi nag-MRT sila para makarating pa dyan, no? Worth it ba yung trouble, Ray? Para sa akin, Pops, worth it naman kasi kung makikita nga natin kahapon sa kahabaan ng EDSA sa may bandang Cubao, nung umaga, wala pa talaga tayong namamataan na mabigat na trapiko, no? Pero nung bandang paggabi na, nung pauwi na tayo, talagang doon sa intersection ng Cubao, grabe talaga yung trapiko. So isa rin yun sa pwede natin i-take note kapag sa Cubao tayo, syempre doon yung daanan ng mga bus, lalo na kapag papunta kang south, so medyo malayo-layo pa yung SLEX compared sa NLEX. Oo. Tapos, Ray, nag-usap tayo kahapon afternoon, di ba? Ganitong oras din yun. Pero nung gabi ba, grabe ba yung dagsa ng mga tao considering kahapon ay yung last day of work para sa maraming tao? Yes, Pops Lord. Compared, Pops Lord, nung umaga at nung hapon, kasi hanggang hapon lang tayo nandoon, talagang mas dumagsa yung tao, particularly Pops Lord dun sa papuntang Bicol, mas dumami at compared nga nung umaga na papuntang Daet, pati Paalbay lang yung fully book, pagdating nung tanghali, fully book na raw lahat yung mga papuntang Bicol,
Pero kung ikukumpara naman dun sa Panorte sa isang bus company, ganun pa rin naman yung yung sitwasyon doon kahapon. Ray, yung mga kanina, yung mga pinakita mo sa first floor na mahaba yung pila, yun ay pila sa pagkuha lang ng ticket. Kumbaga, everything else, planchado, May sasakyan naman and on time naman lahat ng biyahe. Actually, Denise, yung sa first floor, kung saan pinakita ko medyo may pagkasiksikan, is yun yung mga pila papunta sa city buses. For example, na lang, papuntang Cavite, papuntang Tagaytay. Kasi kapag mga city buses, hindi na kakailanganin na pumila pa or mag-book online. So, meron lang sila parang designated pila, tapos conductor na talaga magbabayad. So, doon talaga nagkakaroon ng kaunting malamang problema. Unlike dito kasi sa second floor, Denise, makikita mo, halos maayos, organisado dahil papakita ko yung pinakamalapit dito, yung ticketing booth kasi ng mga provincial buses nasa gilid, so hindi mo talaga mamamataan yung haba ng pila unlike doon sa city buses na halos nasa entrance lang. Ano naman yung mga paalala pa dyan sa PTEX dun sa mga gustong humabol sa biyahe? Siyempre, Denise, ulit-ulit din na pinapaalala ng PITX, sa pamunuan ng PITX, siyempre yung mga pinagabawal na kagamitan, kasi simula noong December 18 hanggang noong Sunday, December 28, 2025, nasa 409 daw yung confiscated items. So, siyempre, mas mainam na raw, hindi na raw talaga magdala ng mga pinagabawal na kagamitan. Pero maliban dyan, kung gugustuhin daw, kung nanaisin at isabutin na nga na mag-online reservation na lang, pauwi dito sa Maynila, syempre, para mas maging komportable din yung bayahin ng ating mga kapatid. Halimbawa dyan, at least makakabili ka ng bench na pasalubong. Oo nga, Doon sa Cubao, anong bibili mo? Ano bang nabili? Mr. Donut. Why not? Pasalubong pa rin naman. Pasok pa rin naman. Oo, depende. Pero doon sa Cubao, Pagkain. pwede ka magdala ng buhay na manok, Actually, Foxford, pwede rin sa Cubao, KTX pwede rin basta nakakulong talaga. Yung ibang mga purpets pwede rin naman basta nakakulong, pati nakasuot ng diaper. Ayun. Pero yung manok, kahit walang diaper, pwede na yun. Diba? Hindi ko ma-imagine. May diaper. Maraming salamat. O Ray Vicente, kung hindi na tayo makakapag-usap ulit, Happy New Year sa'yo. Ray Vicente reporting to us live from the PTEX in Parañaque.